Pangilang questions na po tayo? 7 and 8 questions na po tayo. So, sino po yung nag-review ng first 6 question? Ayan. Sino po yung nagbasa ng kanilang notes? Yeah? Sabi nga, yung notes na yan, nilalagay po natin para basahin pagkatapos ng mensahe. So, we are still, for the whole month of April, sa mga bago po, meron po kaming preaching series for the month of April, which is from the book of 1 John, na yung series po na ito ay may title na, Is It Real? 11 Tests of Genuine Salvation. So kinuha po namin itong teaching na to. Our reference is from Grace to You, from John MacArthur. So meron po siyang isang series doon na booklet niya, Is It Real? So we can also find it in a Facebook page. So bakit kailangan ba natin na siguraduhin yung mga bagay-bagay sa ating buhay? Di ba? Kung di ba, kapag nagproproseso tayo ng mga dokumento o may kailangan tayong mga importance na documents, kailangan authentic, di ba? Kung minsan naaasar pa tayo, galing na nga ito sa PSA, kailangan pa ng anong tawag doon? Apostille, kailangan pa ng stamp, kailangan pa ng ganito, sa mismong gobyerno na nanggaling, di ba? Pero bakit kailangan i-verify pa ng another government institution just to make it clear that this is authentic? So it's the same thing with our faith. Sa salvation natin, we need to make sure that it is indeed genuine. Pero paano natin malalaman? Sabi nga natin, si Lord lang ang nakakaalam kung sino ba talaga yung saved o hindi. Kasi madaling magpanggap di ba? Pag nandito ka sa church, ang daling ipakita na ikaw ay makadiyos, na ikaw ay napakabait, na hindi ka makabasag pinggan. Di ba? Madaling gawin yon. But, sabi nga po natin, as a Christian, the Bible is teaching us, as written in the book of 1 John, kung paano ba natin maipapakita at kung paano makikita sa atin yung tunay na pagiging Kristiyano natin. Di ba? Kaya nga yung sinasabi natin, word na Christian, kung minsan nagiging abused na. Bakit? Kasi pumasok sa simbahan, umatay ng 2-3 beses, ay Christian na yan. Di ba? Pero how can we say that he is indeed a Christian when the Bible says Christianity is the one who have been changed by Christ and a follower of Christ? Hindi sinabi na kapag pumunta sa simbahan, Kristiyano na. Sabi nga ng isa sa mga pinapakinggan ko, hindi lahat ng nasa garahe ay kotse. Di ba? Hindi dahil makikita mo sa garahe, kotse yun, pero ang garahe para sa kotse. So it's the same with our faith that indeed we need to have, we need to test if our faith or our salvation is genuine. Kasi yun yung isa sa mga pinaka-importanteng aspeto ng pagiging Kristiyano natin, yung panghawakan natin, yung kaligtasan po natin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. So, sabi dito, yan, kinuha ko yung tagline ni Ted Filon. Think about it, sabi niya. Pag-isipan natin, sabi dito, kung may personal travels tayo, we make sure that everything is good. Tama ba? That we are all set and ready to go. Pag magbabakasyon ka sa Pilipinas, ano yung unang sinisigurado natin pag nandito ka? Passport? Exit re-entry? OEC? Alam natin lahat ng yan para masabi na makalabas tayo at makabalik tayo. So sabi nga natin, we make sure that everything is set and ready to go. Tama po ba? Pero sabi dito, how about in our final travel? Di ba sabi nga ng Biblia, tayo ay pilgrim lamang sa mundong ito. May final destination po tayo. Sabi dito, how about in our final travel to our final destination? How sure and confident are we that all are set and ready to go and that we will reach our desired destination? Kasi iba yung sabi mga all set and ready to go kaysa sa mapunta ka nga sa ninanais mong puntahan. All set and ready to go ka nga, di ba? Ibang bus naman pala yung nasakyan mo. Papunta ka ng norte, napunta ka ng south. Why? Because hindi ka nagbabasa ng nakasulat, di ba? Kung minsan nangyayari yon. Halimbawa sa Dao, di ba? Nakaparada doon lahat ng bus. Bababa ka.
biyaheng Manila ka, nakalimutan mo yung bus number dahil nakita mo, uy, 5-star bus din to, ito kaya yun. Sakay ka na, siyempre, hindi na checkin yun. Yung pala, pabalik ng norte, hindi mo tinignan. So, ready ka, pero hindi ka nakarating sa dapat mong puntahan. So, how can we make sure of that? So, these are the lessons na sabi nga po natin na kailangan nating makita at pag-aralan. So, we are not teaching you something like a checklist of a Christian. But this is questions that will draw us into self-reflection para maunawa natin gaano ba kahalaga na masigurado natin o magkaroon tayo ng kumpiyansa na yung kaligtasan natin, na yung sinasabi nating pagiging Kristiyano natin ay totoo. Kasi kung totoo yung pagiging Kristiyano natin, you have that genuine faith, then indeed you are saved. And if you are saved, you are going to heaven. Tama ba? So ilan dito yung siguradong mapupunta sa langit? Ilan? Sige na nga. Mali pala yung question ko. Dapat pala, ilan dito yung gustong mapunta sa langit? Then pala, sige, lahat tayo gusto mapunta sa langit, di ba? Kahit gaano kasama ang isang tao, tandaan po natin kahit gaano kasama ang isang tao, pag namatay na siya, napakabait niya. Di ba? Kapag nandun ka sa lamay o sa burol, hindi ka magsasalita ng masama eh. Di ba? Sasabihin mo, ay, ang bait-bait niyan. Sasabihin mo ng nanay niya, kasi ganito yan. Ganun ka na lang kahit kilala mo siya, di ba? Because yun yung respeto na binibigay natin. But yun ba yung totoo? Nakalagay, rest in peace, di ba? This is reality lang po. It's not mocking or anything, but it's laying down to you the truth. Lahat na sinasabi natin, lahat ng namatay nakalagay, rest in peace. Because yun naman ang gusto natin eh. Pero kung nagbabasa tayo ng Biblia, who will indeed receive that eternal rest in peace. Alam natin may dalawang options. May langit, may impyerno. Kapag napunta ka sa langit, may kapayapaan, peace. Pag napunta ka sa impyerno, anong nababasa natin? Di ba? Gnashing of teeth, yung yung walang hanggang paghihirap, di ba? Nandun. So how can we say that everyone we say may he rest in peace? But we as a Christian, we have a great responsibility na makita sa atin yung kaibahan kung bakit nasasabi natin na we will indeed go to heaven. Hindi yun pagyayabang, but it is our confidence in assurance sa kung sino ba yung naging dahilan at sino ba yung nagkaloob sa atin ng, ng authority o sabi natin, passes para makapunta sa kalangitan. Di ba? So sabi dito, there are things in our Christian life that we cannot afford to misunderstand. Isa ito sa mga bagay sa atin bilang mga Kristiyano na hindi natin dapat mamali ang ating pagkakaunawa. So ginagamit po namin ito sa hermeneutics sa exegesis. Kasi sabi dito sa Matthew 24:24, there shall arise false Christ, false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So ibig sabihin, you claim that you are a Christian. You believe that you are a Christian. But the Bible says, these people will arise to deceive you. So, paano mo malalabanan yung deception? By keep on reading and holding on to the truth. Tama ba? Di ba issue sa Pilipinas ngayon? Fake news, fake news, fake news. Paano mo malalabanan ng fake news? Sabi nga nung isang commentator. Para malabanan mo ang fake news, dapat you keep on presenting the truth. Di ba? Hindi mo pwedeng labanan yung fake news ng isa pang fake news. So if there arise a false Christ, you should present the true Christ. And you must know who the true Christ is. Di po ba? So yun po yung kwan po natin na kailangan nating maunawaan, first and foremost, who is Christ. Who is God. Sabi nga sa kanta natin kanina, na-mention si God is Father. God is a friend. Di ba? Sino pa? God is the one who saves us. The God is the one who sacrificed us. Saan po natin makikita yon? Paano natin nalaman yon? Hindi natin dapat panghawakan yon kasi narinig lang natin sa mga preachers.
Dapat panghawakan natin yon dahil tayo mismo nakita at nabasa natin sa mga Bibles natin. Tama ba? Kasi kapag yung binabasa mo ay kagaya rin ng binabasa nila at yung sinabi mo ay makikita mo sa binabasa din nila, then that is the truth. Hindi mo pwedeng sabihin, ay si God ay ganito kasi sinabi ni pastor ganito siya. No. The pastors are just relaying to you the Word of God. And the Word of God must comes to the Bible. Kaya nga po lagi natin sinasabi, the authority of the church and the authority of who we are preaching ay nanggagaling lang sa Bible. Hindi dahil pastor po ako na tumatayo dito sa inyo sa harap, paniniwalaan nyo na lahat ng sinasabi ko. Pwedeng magkamali ako, pwedeng iba yung pagkakaunawa ko, but we encourage you, whatever we say, kagaya ng mga taga-Berean, isangguni nyo rin sa Bible. Kung nagtugma, tama si pastor. Kung hindi, tanungin nyo si pastor. Di ba? There's nothing wrong with that. The authority in a church is the Bible, not the pastor. Yan po yung pinanghahawakan namin dito sa bahay ni Manuel. So sabi nga po, ang topic natin, is it real? Totoo ba? Di ba? Totoo ba? It's not to judge each and everyone, but it's to, sabi nga, i-push kayo to reflect on yourself. Mag-reflect tayo sa pagiging Kristiyano natin. Sabi natin, 11 tests of biblical salvation. Ibig sabihin, we are testing you based on the Bible. Hindi namin binibigay ito base sa iniisip lang namin, but we are still basing it on the Bible. Anong book po tayo? Book of 1 John. Sino na po nakapagbasa ng Book of 1 John? 3 weeks na tayo sa 1 John di ba? Pangatlong linggo na natin ngayon. Sino man lang yung nakatapos ng John chapter 1 and chapter 2? Wala, di ba? Kontento na tayo na nakikinig lang. Di ba? Salamat po sa 5 nagpupuso. Yan. Sige, matuloy po tayo. So bakit ba natin kailangang i-test yung ating salvation, but we will test it biblically? Di ba? Kung bibili nga tayong ginto, kailangan siguraduhin natin ginto talaga, di ba? Lahat kailangan i-test yung genuine. So how about our salvation? Di ba? Kung yung mga temporaring bagay dito sa mundo, bumili ka ng sapatos na mahal, kailangan mo siguraduhin na authentic ba to? Class A ba to? Di ba? Divisoria lang ba to? Bakit pagdating sa salvation natin, mapimushkila? Kaliwali? Yun ba yung attitude natin? Dapat hindi. Because that is one of the important gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. That's why we need to make sure of it. So, ito po yung kung makikita po natin, dito po tayo sa Grace to You, yung pinagkunan po natin ng references. So, nakakailang minutes na ako. Yan. So, bakit po ba sinabi natin ito? Sabi dito, assurance of salvation is never to be enjoyed on the basis of a past experience. Bakit po natin patuloy na sinasabi to? Pastor, ilang beses na namin narinig sa inyo yan. Di ba? Kasi po, kapag tinatanong namin kayo, hindi pa rin namin makuha yung tamang sagot. Kapag tinanong namin, paano kayo na-save? Na-save ako kasi nung nag-EGR, naiyak ako. Di ba? Na-save ako kasi nung nag-altar call, na-touch ako ng Holy Spirit. Pumunta ako sa harap. Nag-pray ako. Di ba? That is the situation na madalas nating marinig. Pero sabi nga dito, assurance of salvation is never be enjoyed on the basis of past experience. Kung natandaan nyo po yung isang mensahe ko last time, na yung isang pastor, ipinag-pray niya yung isang kriminal na namatay. Isang kilalang kriminal na until to his point of death, namatay siya because napatay siya ng mga pulis. Hindi po ito natokhang. This is just one story. Nasabi niya, alam ng lahat sa baryo nila, masamang tao ito. Pumapatay, nagnanakaw, lahat na ng masama ginagawa niya. Pero nung namatay siya, pumunta yung isang pastor at sa kanyang necrology sinabi niya, siya ay mapupunta sa langit. Bakit? Kasi sabi niya, kasi itong tao na to sigurado ako mapupunta sa langit. Kasi nung nag-altar call ako,
Isa siya sa pumunta sa harap, nagtaas ng kamay, umiyak at sinabing tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So nakita po natin, past experience. Dahil nakita ko na umiyak siya, dahil nakita ko na nagtaas ng kamay siya, dahil siya yung pinakamalakas nag-amen, Christian na siya. Pero anong naging resulta ng buhay niya? Namatay siya dahil sa paggawa niya ng kasamaan. Kristiyano po ba siya? Definitely not, di ba? So, ito po yung sinasabi dito. Bakit sinasabi natin, assurance of salvation is never to be enjoyed on the basis of past experiences. Remember that. It's not your past experiences that will give you the assurance of your salvation. So, sabi dito, genuine conversion happens not only when you think the Holy Spirit convicts you, or moves you, or touches you, or has spoken to you. Pero sabi dito, it is when the Holy Spirit resides in you. Kasi yun naman ang nasusulat sa Bible, di po ba? Na kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, ang banal na Espiritu ay mananahan sa'yo. The situation can change. The worship team or sabi natin, kung magaling yung music director, can make the surroundings na susceptible sa emotional, manipulation. Para ano? Para parang napipil mo talaga. Pero ang tanong pa rin, is it real? Totoo ba? Kaya po natin sinasabi that because the Bible says, when you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, anong sabi niya? He will give you the Holy Spirit to teach you all things, to remind you of all things. Hindi niya sinabi, the Holy Spirit will convict you. Convict you to what? How sure that it is the Holy Spirit who touch you? How sure that it is the Holy Spirit who tell you to come in front? Pero pagkatapos naman, wala namang resulta sa buhay mo. Is it the Holy Spirit? Is the Holy Spirit wrong in telling you to go in front? Hindi po, di ba? Kaya po, the Bible is saying, if you are a Christian, if your salvation is genuine, the Holy Spirit is residing in you. Agree po ba? Sige lang po. Amen lang po tayo ng amen. Yan. So, review natin yung unang 6 na tanong. So, kayo lang po yung makakasagot nito. Unang tanong, have you enjoyed fellowship with Christ and the Father? Yes or no? Sige po. Yan. Pangalawang tanong, sagot nyo po yan. I'm not judging. Are you sensitive to sin? Yes. Praise God. Pangatlo, do you obey God's word? Yes. Humihina na, di ba? Sige lang. That is your real questions na. Yan po yung totoong sagot naman natin di po ba? Madaling mag-yes, pero kung may conviction, di ba, nalulunok mo yung yes mo. Kasi alam mo, may nakakarinig. Di ba? Do you reject this evil world? Yes. Yan. Do you eagerly await Christ's return? Yes. Bakit po nagtutugma-tugma ito? Kasi God's word tells you to not love this evil world. If you do not love this evil world, then you waiting for the Christ return. Kasi bakit? Dadalhin niya tayo into heaven. That is our abode. So, kung titignan natin, everything is in line. Di ba? Ang hirap na, I'm obeying God's word, pero hindi ko na-enjoy ang fellowship with God and the Father, with Christ and the Father. I reject this evil word, pero you are not sensitive to sin. Di ba? It is all related. So, pang-6, do you see a decreasing pattern of sin of your life? Yes. Pang-7 tanong natin, this is what we tackle today. Do you love other Christians? Ang hirap mahalin ng mga Kristiyano. Kasi mga judgmental yung mga Kristiyano na yan, di ba? They are holier than thou, di ba? Napaka-judgmental ng mga Kristiyano, di ba? Akala mo sila lang ang may karapatan sa langit, di ba? Do you experience answered prayer? So this is the 7 and 8 questions na 7 and 8 question yung tatalakayin po natin ngayong umaga. So,
Hindi ko po nakita kung anong oras ako nag-umpisa, pero hopefully mabilisan po natin. Yan. So 1 John 3:10-12. So nabasa na po natin kanina ito sa ating Bible reading. So hindi ko na po ipababasa uli, but I will read it to you. Sabi niya dito, "In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of the wicked and one murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous." So tingnan po natin sa Tagalog. "At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo." Bible po ito Pwede nyo pong buksan yung Bible nyo kung ito nga ba. "Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos." Ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. Huwag nating tularan si Cain na kampon ng Diablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Sapagkat masama ang gawa niya at matutuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. So, sabi niya 1 John 3:10, "At makikilala na kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo." So in this verse, pinakikita na sa mundong ito, may anak ng Diyos at may anak ng dyablo. Di ba? So tayo, sino bang gustong sabihin anak ng dyablo? Wala, di ba? Lahat tayo gusto nating sabihin anak tayo ng Diyos kasi lahat naman anak ng Diyos. Yun ang pagkakaunawa natin, di ba? Lahat tayo, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero may mga itinuturing na anak ng Diyos at may itinuturing na anak ng dyablo. Yan po yung sinasabi sa Bible. So paano natin masasabi na ang isa ay anak ng dyablo? Ang sabi niya, ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Tignan nyo nga po yung nasa kaliwa nyo, yung nasa kanan nyo. Mahal nyo po ba sila? Amen. Hindi nga. Totoo? Sige, pakicheck yung yes sa questions. Si Kuya Jojo hindi makapalago. Do you love other Christians? So ito yung tanong natin. Do you love other Christians? Mahal mo ba ang kapwa mo Kristiyano? Mahal mo ba ang kapwa mo Kristiyano? So sabi dito, we look at these two verses. 1 John 3:11 at saka sa Mark 12:30-31. So ano po yung highlight natin dyan? Ang sabi sa John 3:11, we should love one another. Pero ang sabi dito sa 31 ng Mark chapter 12, you shall love your neighbor as yourself. So, the word love na ginamit po dito ay parehas. Ang word na love dito ay agape love. It is the unconditional love of the Lord. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Agree po ba tayo doon? Pero when he say one another and neighbor, parehas po ba? Parehas po ba? So, tignan po natin sa Mark 12:30-31, sino po ang kausap ng ating Panginoong Hesus? Scribes and Pharisees. Tama? Ang kanyang mga disciples. Di ba? Hindi. May nagtanong sa kanya dito. Di ba? So what is the greatest commandment? Sabi ng mga scribes and Pharisees sa kanya. Kaya sinagot niya, love your neighbor. So dito, ang kausap ni John, ang pinatutungkulan ni John, ay yung mga Kristiyano. Kaya nga sinabi niya, one another, ibig sabihin mga kapatid mo. Dito, neighbor, iba po yung neighbor sa kapatid. Di ba? Kahit sabihin mo na mas tinuturing pa niya akong kapatid kaysa sa'yo, pero ang katotohanan, iba ang kapitbahay sa kapatid. Iba yung mga taong nasa paligid mo lang kaysa sa tunay mong kapatid.
The Bible will never be wrong in using the word. So there is a distinction. So sabi nga po dito, how is it possible that some Christians can love, forgive, fellowship more with their neighbors but cannot do the same with their brothers in Christ? Ha? Napapansin niyo po ba yon? Mas na-enjoy ko pa kuminsan yung tanong company nung mga tao na hindi ko naman kapwa Kristiyano. Bakit mas na-enjoy natin yun? Di ba sa atin din? Di ba? Even in the family, ba't kung minsan, mas gusto mong pumunta sa iyong tiyahin? Di ba? Naranasan nyo na yung pag napagalitan ka ng nanay at tatay mo, pupunta ka sa pinakamabait mong tiyahin? Naamu-amuin ka? Nakakampihan ka? Di ba? Na hindi ka pinagagalitan, kundi ang pagagalitan yung nanay mo na nagagalit sa'yo. Di ba? Why? Because we are looking for that love and affection, not from our mother, whom we think na laging galit sa atin, kaya naghahanap tayo ng iba. Tama po ba yon? Di ba? Biblically, tama ba yon? Nasa sa inyo po yon. Ano ang sabi sa isa sa mga commandment? Number 5 ba yon o number 4? Honor thy? Honor thy? Yes. So, sabi dito, yan po, nabasa ko na po yan kanina. Kaya nga po ang tanong, sabi nga, kung mas nagiging masaya ka sa fellowship ng hindi mo kapwa Kristiyano, magtanong ka na sa sarili mo, totoo ba? Mas masaya pa ako sa kanila kaysa sa mga, di ba? Yung naiinip ka na matapos yung gawain kasi may nag-aantay sa'yo kayo, kasi may pupuntahan pa kayo. Di ba? So, ang tanong natin doon, is it real? Totoo ba? So, diretso po tayo. Anong klaseng pagmamahal ba ang nararapat? Kasi the love, alam na natin yung love. Agape love, brotherly love, di ba? Lahat yan alam na natin. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, anong klaseng pagmamahal ba ang nararapat? Anong klaseng pagmamahal ba ang hinahanap natin? A love that sympathizes but never empathizes? Di ba? Anong pagkakaiba ng sympathy and empathy? Hanapin na lang po natin sa dictionary. A love that supports you in darkness but will never bring you to light. A love that helps you to hide your sin rather than tell you to repent about it. Sino dito yung ganon? Na alam mo na gusto mong kampihan ka kahit alam mo na mali yung ginagawa mo. Pupunta ka sa tao na kakampi sa'yo. Di ba? A love that helps to hide your sin rather than tell you to repent about it. Even we as Christians, sometimes hirap tayong sabihin sa kanila, kasalanan yan, mag-repent ka. Di ba? Ano pa yung susunod? A love that would rather support you regardless if you are right or wrong rather than hurt you with the truth. Di ba sabi nga ni Mang Bodhi, the 11th commandment of a Christian, thou shall be nice. Di ba? Dapat maging mabait ka dahil Kristiyano ka. Yan ang ine-expect sa'yo ng mundong ito. Maging mabait ka. Hindi ka dapat nakaka-open, hindi ka dapat mapagmalaki, hindi ka dapat ganito. Lahat, amen ka lang. Yun po ba ang tinuturo sa Bible? Definitely not. But wala na makapag-amen. A love that points you to the temporal happiness and satisfaction in this world rather than point to the eternal joy and fullness which is in Christ Jesus. So anong pagmamahal yung pipiliin po natin? Ano pa? May kadugtong pa ba yan? Sabi dito sa 1 John 29 2:9 to 10, sabi dito, may sinulat lang po akong notes dito. Sabi dito, paano maniniwala ang iba sa pagiging Kristiyano natin kung mismong tayong mga Kristiyano ay di magkaisa, di magkasundo, at di maipakita ang tamang pagmamahal sa bawat isa? Masakit, pero iyan ang totoo.
Sino ba ang tama? Sino ba ang mali? Sino ang totoo? Sino ang peke? Ano ba ang basihan natin? So sabi dito, he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Tandaan po natin, sino yung pinatutungkulan ni John dito tayong mga Kristiyano? But he is saying, he who says he is in the light. Yung tao na nagsasabi na ako ay Kristiyano na, pero galit sa kapwa niya Kristiyano, ang sabi sa Bible, is in darkness until now. Sabi niya, he who loves his brother abides in the light. Di ba? Kasi na-offend ako eh. Kasi ganito siya parati eh. Kasi ang supla-suplado niyan tingnan. Tandaan po natin, yung pagmamahal na dapat nating iukol sa kapwa nating Kristiyano ay katulad ng pagmamahal na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Hindi siya napunta dun sa krus ng Kalbaryo kasi sabi niya, ay pupunta ako sa krus. Father, I will accept, di ba? I will accept your will. Kasi ang babait nila. Yun ba yung sinabi ng Jesus Christ? No. Sabi sa Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. And such is the love of God. At ang sabi ng Panginoong Jesus, yan, lumabas yung pagiging Ilocano. Panginoong Jesus, love one another as I have loved you. Hindi katulad kung paano ipinapakita ng mundong ito, kung paano mamahalin yung kapatid mo, hindi base sa sinasabi ng mundong ito. Mahalin mo yung kapatid mo base sa pagmamahal na ipinakita at natanggap mo sa ating Panginoong Hesukristo. Tama ba yon? Nabasa niyo po ba sa Bible yon? Kung hindi pa, hanapin niyo po sa Bible yon. Nasa John chapter 15 po yata yon. Ayan. To be in fellowship with Christ is to experience and express love. So kailangang ma-experience mo muna yung pagmamahal para ma-express mo yung tamang pagmamahal. Di ba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, as I have loved you, you must experience that love so that that love is the one we must express. Agree po ba? So sabi dito, if you claim to be a Christian but do not even like Christians. Di ba? Ang hirap naman ito, Kristiyano ako pero ayaw ko sa mga Kristiyano. Parang sinabi mo, ayoko sa sarili ko. Di ba? Your claim is a sham. You are in fact walking in darkness, not in light. Saan po natin makikita yung sinasabi po yan sa 1 John 2, 9 and 10. Kung hindi po kayo maniwala, buksan nyo po yung Bible nyo. Basahin nyo sa lengguwahe na kung saan mas mauunawaan nyo. Pero that is what the Bible is saying. Ulitin ko, if you claim to be a Christian but do not even like Christians, your claim is a sham. Nasa kadiliman ka pa rin, kapatid. Wala ka pa sa kaliwanagan. Bakit? Hindi mo pa rin nauunawaan yung pagmamahal na binigay sa'yo ng Panginoon. You do not love someone because they will love you back. You give that love because you receive it freely and you must give it freely. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mo lang basta ibigay, kundi ibigay mo yung tamang pagmamahal, yung tunay na pagmamahal. Yung matuwid na pagmamahal. Di ba? Hindi niya sinabi magmahal ka lang kasi yung pagmamahal ay gaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. And that love is beyond questions. Tama po ba? Hindi natin pwedeng questionin yung klase ng pagmamahal na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Yan. Loving fellow Christians come naturally to the believer. If you are a believer, if you are a Christian, dapat hindi ka na puwersahin o hindi na dapat tayo patuloy na paalalahanan na mahalin mo ang iyong kapatid sa pananampalataya. Because it should come naturally. Di ba? Sa magkapatid. Sabihin na natin, let's put it in a normal word. Di ba? Sa magkapatid, di po ba? Kapag iisa ang tatay at nanay nyo, kahit gaano kayo mag-away. Di ba? Mag-away kayo ngayon, pero deep inside you, kailangan mo pa rin siyang mahalin. Bakit? Kasi kapatid mo siya. It's the same thing what the Bible is demanding to each and every one of us. If your faith is real, if your salvation is real,
you must love your brother as Christ loves you. Amen po ba? So sino dito yung galit sa kanyang kapatid? Di ba? Meron pa rin, di ba? Pero kailan nawawala yung galit sa kapatid mo kapag wala na? Di ba? Kapag hindi na siya makapag-respond sa gusto mo siyang sabihin, kapag hindi na niya naririnig yung gusto mong sabihin, ibig sabihin kapag wala na siya, saka ka doon iiyak at sasabihin mo, mahal na mahal kita, sorry kasi ganito. Di ba? What's the sense? What's the purpose of that? Kaya habang nabubuhay po tayo, dapat natin maunawaan ito. So, is it real? Totoo po ba yung pagiging Kristiyano natin? So, may 3 Bible verses na makikita natin na it's telling us about brotherly love. So sabi dito sa 1 Thessalonians 4:9, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. Bakit? Kasi sabi niya, you yourselves are taught by God to love one another. Kaya natin sinasabi na loving fellow Christian comes naturally dahil sinabi sa 2 Thessalonians, si Lord ang nagturo sa atin kung paano mahalin ang kapwa nating Kristiyano. Ano pa sabi niya sa Romans 5:5? The love of God has been poured into our hearts. So it's either mali yung Biblia o mali ka. Yun lang po yun. Kung tunay ka ng Kristiyano, dapat naturuan ka na kung paano magmahal. Dapat yung pagmamahal ng Diyos ay nasa puso na po natin. At ano sabi niya sa 13:35? You are my disciples if, ano po yung sabi sa dulo? You have love one another. So kung disciples, follower ka ng ating Panginoon, you have to love one another. Hindi po ito katuruan ng isang simbahan. Hindi po ito dapat na patuloy na ituro sa atin, kundi ito po ay normal na ipapakita natin. Ang pagmamahal ay itinuro na ng Diyos sa atin, binuhos na sa mga puso natin, at ito ang magiging patunay na totoo yung pagiging Kristiyano natin. Tama po ba? Yes, we express our love differently. People will appreciate, people will accept as long as you know that the love you are giving is true, that the love you are sharing is the love that as you have received, as have been taught in the Bible, as what Christ has put in our hearts. Di ba sabi nga kanina, kahit kung minsan nandun yung pangungonsensya, pero mas powerful pa rin yung salita ng Panginoon. Kasi yun talaga yung deception na nilalagay sa puso natin, ang hirap, di ba? Ang hirap makasakit ng damdamin ng kapatid po natin. Ang hirap na, sabi nga, dahil sa nasabi mo, nagawa mo, na bago ang lahat. Pero where will you stand? Ginawa mo ba iyon dahil yun lang yung gusto mong gawin? No. You do it out of love. Di ba? Out of love. So, sunod po tayo. So, love is a test of divine life. So, it signifies you have crossed over from darkness to light. Di ba? Kagaya nga po ng sinabi kanina, kung tunay kang Kristiyano, nanggaling ka sa kadiliman, nagpunta ka na sa kaliwanagan. At kapag nasa kaliwanagan ka na, dapat mahalin mo ang iyong kapatid sa pananampalataya. Tama po ba? O nakalimutan na natin yon. Sabi dito, if you claim to be a Christian but have no love in your heart for those in the church or any track record of meeting their needs, then the Apostle John says this to you, you're in the dark in spite of your claim to be in the light. Diba? So, sabi dito, your heart for those in the church. Diba? Kapag may nakita yung nangangailangan sa church, how do we respond? Alam ko, marami sa atin ng nadala na, di ba? Kaya ang hirap mag-respond. But, sabi nga, we still do it. Because deep inside our heart, nandun pa rin yung conviction na dapat natin gawin yung nararapat. How they respond, it's their responsibility to God. How you respond is your responsibility to God. Tama po ba? If you do wrong, saan ka responsable? Bilang Kristiyano kay Lord pa rin. Kung gumawa ka ng tama, sino mapapapurihan? Si Lord pa rin. So kung nakagawa ka ng mali, sa tingin mo, anong gagawin mo? Hingi ka ng tawad kay Lord pa rin. Tama po ba?
because it is the love of God that you are trying to show. Sabi dito sa 1 John 3:14, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brothers abides in him. Tandaan po natin na, bakit sa first and second commandment sabi niya, love your neighbor as yourself. Di ba? Bakit dito, brethren? Because he is telling us specifically. The first two commandments is for all. These commandments is for us. If you claim to be a Christian, then, sabi do, we love the brethren. Hindi po ako bilang pastor na nagsasabi na nito, but sabi ko nga, basahin po natin yung Bible natin para mapatunayan po natin yung mga naririnig natin ngayong umaga. So sabi niya sa 1 John 3:17-20, sa ganitong paraan natin manalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Anong klaseng pagmamahal ang pinapakita? Christ has shown us a sacrificial kind of love. That is what we must show. Hindi sinabi ni Jesus Christ na magpakabait muna kayo bago ako mapunta dun sa krus ng Kalbaryo para tubusin kayo sa inyong mga kasalanan. He did it out of love. Regardless, maniwala kayo o hindi, but you have that opportunity to receive the blessings of this love. So ganun din tayo. We do it, ma-appreciate, thanks be to God. Hindi ma-appreciate, thanks be to God pa rin. Because you do not do it for the sake na ma-please siya. You do it to please your God. Diba? Kaya nga sacrificial. You do the sacrifices. Diba? Para sa isang magulang, di ba, ganun din, di ba? You do everything, you do the best that you can do to make sure that your children will have a better future. Di ba? Pero in the end, anuman yung mangyari sa kanila, hindi mo dapat isumbat yung ginawa mo. Bakit? Dahil responsibilidad mo sa kanila yon bilang mga anak mo. You do your very best, naligaw sila. Do you need to hate them? No. You must still love them and try to correct them. Di po ba? Because that is your responsibility. Just like Jesus Christ, sabi nga, He died on the cross because He loves us. So ano yung ine-expect niya sa atin? Ine-expect niya sa atin na panghawakan natin yung pagmamahal na yon. But did all do that? Ginagawa po ba ng lahat yon? Nauunawaan ba ng lahat yon? Hindi. Pero binawi ba niya? Nakita ba natin na nagsisi siya? Hindi, di po ba? So it's the same thing. We show love, we express love, how people respect to that, response to that love. Hindi dapat magbago yung pinapakita natin. Ang hirap, di po ba? Kasi tayong mga tao, kapag nakikita natin na mahal tayo, mas minamahal natin. Alam mo yung give and take tayo, di ba? May isang kwento nga sabi, yung sa tagdon. Sabi na natin, sa barangay nila, sa village, kasi mayayaman sila kaya sa village nila, di ba? Tuwing Pasko, nag-exchange gift sila. So ngayon, ang nangyayari, tuwing bubuksan nila yung regalo nila, nai-inspire silang magregalo base sa kung ano natatanggap nila. Halimbawa, nakatanggap siya ng 1,000, dapat, next year, pag siya nabunot ko, bibigyan ko siya ng 2,000. Kasi binigyan niya ako ng 1,000 last, yung 1,000. So nakikita natin, the value how we respond is because of what we receive. Pero hindi po ganon yung pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Di ba? You give, He give His love fairly, righteously, truthfully. How people respond, nasa kanila yun. Kasi sino ang magsasuffer? Hindi naman si Christ yung magre-respond. Same thing with us. They do not appreciate the love that we give. Sinong mawawalan? Sila ba o tayo? Nababawasan ba yung pagmamahal na i-share natin? Hindi, di ba? Kasi yung pagmamahal natin galing sa Panginoon. That is limitless love. Di ba? Siguro yung kayamanan natin mababawasan. Di ba? But the love that comes from Christ, hindi po yun mababawasan. So, diretso po tayo. Ano pang sabi dito? Mga anak, huwag tayong magmahalan. Ito pa yung isang mabigat. Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang,
kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Verse 20, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ano po sinasabi dito? Yung motibo ng pinapakita mong pagmamahal. Kung tama yung motibo mo, di ba? Kahit ano man yung nararamdaman mo, as long as, Lord, I'm doing it because I love the brother. I love him, kaya ko ginawa ito. Masaktan man siya, ma-offend man siya, ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Matanggap man niya ito, hindi, ginawa ko ito dahil mahal ko siya. And you stand by that, and you believe in that. Naniniwala ka nung sabi dito, nalalaman niya ang lahat ng bagay. It is between you and God. But if you think and believe in your heart na ginawa mo yung tama, hindi lang dahil sa akala mong tama, dahil ito yung alam mong tama, base sa katuruan na sinasabi ng Panginoon. Di ba? You stand on it. Di ba? Kaso, tayo pinsan, pag nakukonsensya na, wala na eh. We compromise. Di ba? Rather than hurt, okay na lang. I-reveal na lang ni Lord sa kanya, wag na lang ako para di ko siya ma-offend. Di ba? But sometimes, that conviction should lead us to speak. Di ba nga kung minsan, tayo na nga magkakapatid dito, ang hirap pa natin mag-open. Na-offend si kapatid, hindi mo sasabihin sa kanya. Saan mo sasabihin? Sa kaibigan mo nakakampi sa'yo. Pero nung sabi sa Bible, kung na-offend ka ng kapatid, lapitan mo siya at sabihin mo, kapatid, na-offend mo ako sa sinabi mo. Pero hindi eh, di ba? Di ba yung sino nakakuan sa Matthew, di ba? 2 or 3 gathered in your name. Di ba yung konteksto nun is about forgiveness. It's about you being offended, coming to the one who have offended you at sabihin sa kanya, na-offend ako sa ginawa mo. Then explain to him. Pag nag-sorry siya, praise God, okay na. Ngayon, ano mangyayari na kapag sa iba mo sinabi? Na-offend ka niya, naghanap ka ng kakampi mo at doon mo sinabi. Eh yung pinagsabihan mo, galit din pala sa kanya. Anong nangyari? Napakasama na nung kapatid mo. O di ba, tama ako? O di ba, ganito? Okay lang na ganito yung maramdaman ko? Di ba? But that is not what the Bible is teaching to us. Kaya nga dito, sabi niya, huwag tayo magbahalan sa salita lamang. Madaling sabihin na I love you. Di ba? Marami nang naloko ng salitang I love you. Marami nang naloko ng salitang single ako. Marami nang naloko ng salitang hiwalay na kami. Di ba? Totoo naman eh. Kasi nasa Pilipinas siya, nandito ka. Di ba? Di ba? Lalo na kung nalulungkot ka, di ba? Ang sarap pakinggan na kumain ka na ba? Di ba? Good night, di ba? Ang sarap pakinggan nun. Pero, in action, totoo ba o hindi? Di ba? Mas masarap na maramdaman yung tunay na pagmamahal in action. Kasi madali magsabi eh. Di ba? Kahit nag-aaway kayo, di ba? Sabi mo, I love you. Di ba? Pero, with feelings, di ba? Love you. Di ba? Yeah. So, tignan natin. So, ito pa yung sabi po dito. Sabi dito, question number 7 is just, kulang din. Pagtag doon, sige lang, tanong na lang. Do you hate your brothers? Yes or no? Kayo lang po makakasagot niyan. Do you care for them? Are you willing to sacrifice your time, treasure, talent for them or the ministry? Handa ka bang magsakripisyo at sumuporta sa kanila? Ha? Isuporta na lang. Meron po tayong podcast sa Sabado. Handa ba kayong sumuporta? Kailangan ng merienda, di ba? Masaya ka ba na kasama ang kapatid o kapwa mo mananampalataya o mas masaya ka na kasama ang iba na nasa labas ng bahay panambahan? This is a real question. Di ba? Lahat tayo lang makakasagot yan. Hindi po kami ang sasagot niyan para sa inyo. Kasi yung pinapakita nyo dito, pwedeng iba sa ginagawa nyo sa labas.
Kaya po, self-reflection yung sinasabi po natin. We must not love just because they love us back. We must love because it is, anong sabi? The results of God's love towards us. Ano sabi niya? Mahalin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, nasaktan man tayo sa nasabi nila, nagawa nila, ayaw man natin sa ugali nila, kapatid pa rin natin sila sapagkat iisa pa rin ang ating Ama na sinasamba at dinadakila. Tama po ba? Hindi mo siya mamahalin kasi kamahal-mahal siya. Di ba? Kuya Jo? Love you too. Ang mali natin, pinipili nating manahimik at umiwas kaysa sabihin sa kapatid kung ano ba ang nararamdaman natin. Open rebuke is better than secret love, madalas nating sabihin. Pero pag ni-rebuke ka, nasasaktan ka, nagagalit ka, umiiwas ka. Sabi sa 1 John 3:10b, ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Di ba? Hindi nagmamahal sa kanyang kapatid at hindi gumagawa ng matuwid. So dalawa. Gumawa ng matuwid at magmahal. Hindi pwedeng magmahal ka lang kasi pwede ka magmahal pero hindi matuwid yung ginagawa. Di ba? So kailangan dalawa. The Bible is very clear but sometimes kung ano lang yung kung yung gusto natin, yun lang susundin natin. Nababasa natin dito yung nagmamahal, pero hindi natin binabasa yung pagiging matuwid. The Bible is telling us to love righteously. And how to love righteously? Look at how our Lord Jesus Christ loved us. Amen po ba? So, alam po ba natin kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Hesus? Amen. So, paano natin nalaman? Na-experience nyo ba? Nabasa nyo ba? Everything, di ba? Naituro, narinig, naniwala. 1 John 3:21-23, mga minamahal. Ito po yung kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. Bakit? Ito po yung sinasabi ko. If you believe in your heart na tama yung ginawa mo, base sa Biblia, hindi base sa feeling mo. Di ba? Base sa Biblia. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya. So now, we are now moving into the 8th question. So makita natin dito, our conscience now, ang sabi dito, kung tama yung motibo natin, kung tama yung konsensya natin, ang sabi sa verse 22, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. At ito ang Kanyang utos, dapat tayong sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo at nagmamahalan gaya ng inuutos niya sa atin. Yan. Do not waste your time bothering whether you love your brother, act as if you did. As soon as we do this, we find one of the great secrets. When you find one of the sa oras. When you are behaving as if you have loved someone, you will presently come to love him. If you endure someone you dislike, you will find yourself disliking him more. If you do him a good turn, you will find yourself disliking him less. So, habang nasasaktan mo siya, lalo kang, di ba, nasasatisfied kung minsan. Yan po yung sabi ni C.S. Lewis sa Mere Christianity. Maganda rin po itong libro na to. Free po itong may downloads. Hanapin nyo lang Mere Christianity PDF file. May da-download nyo po yan. Maganda po yan. I recommend. Kaso English. Number 8 tayo. Sa kabilisan na lang po natin. Meron tayong 5 minutes. Sabi dito, do you experience answered prayers? So after na ma-realize natin kung mahal natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ito naman yung isang test. Number 8 test of our genuine salvation. Sino dito ang nasagot na yung kanilang mga panalangin? Meron pa ba dito na kahit isang panalangin wala pang nasagot? Wala naman, di po ba? Kasi nga, hindi pa nga tayo Kristiyano, claim na natin, nasagot na yung mga panalangin natin, di po ba? So how much more ngayong Kristiyano na tayo? At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya,
Bakit? Dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa kanyang kalooban. So ibig sabihin, the result of answered prayer, our answered prayer is the result of our obedience. Tama po ba? Kung titignan natin. Kasi ang sabi niya, dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos at ginagawa natin ng naaayon sa kanyang kalooban. Hindi lang sumusunod we do it the right way. Tama. At ito ang kanyang utos, dapat tayong sumampalataya sa kanya. Una, we must have faith in our Lord Jesus Christ. At ano yung pangalawa? Andun na naman ang magic word, love one another. Magmahalan gaya ng iniuutos sa atin. Kaya napaka-imposible na sabihin mo na Kristiyano ka, pero galit ka sa kapwa mo Kristiyano. Hindi ako galit sa kanya, pastor. Ayoko lang siyang kausapin. Hindi ako galit sa kanya, pastor. Ayoko lang siyang makita. Di ba? Tama po ba yan? Kayo po makakasagot nun. Di ba? So, ang utos is sumampalataya at magmahalan. So, yun po yung isa sa mga sinasabi po sa atin. God is more eager to answer the prayers of His children than they are to us. So, di ba, kagaya nga po ng isa sa mga madalas tinuturo sa prayer, di ba? Yung the evil judge and the righteous God. Di po ba? Na ang laging ipinupunto yung evil judge. Hindi mo dapat ipunto yung evil judge. Ipunto mo yung Diyos na nagsasabi na yung masamang tao nga handang sagutin. Di ba? Out of, dahil nakukulitan na lang. Hindi po ganun si Lord. Hindi niya sasagutin yung panalangin natin dahil nakukulitan siya sa atin. Sasagutin niya ang ating panalangin dahil mga anak niya tayo. So we must be aware of the teaching na masyado nakapokus sa pangungulit. Hindi po. Nakapokus yun sa pagmamahal at relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. So sabi dito, think of the blessings and assurance we miss out because we fail the 7 tests. So kapag nag-fail tayo sa 7 tests, sabi dito, we do not enjoy the fellowship with Christ. Di ba? Kung no ang sagot mo sa unang 7, ito yung resulta. We do not enjoy the fellowship in Christ. We are not sensitive to sin. We do not obey God's word. We do not reject this evil word. We do not await Christ's returns. Sin is not decreasing in our life. And we do not love other Christians. Ito po ba yon? Hopefully, hindi po ito yung resulta. So, sabi po natin, maraming tao ang nagdadasal sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos na kanilang pinananalanginan. At di rin nila alam ang kalooban ng Diyos. Di ba? So, paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos kung hindi mo kilala yung Diyos na yung pinapanalanginan? Kilala mo yung Diyos kasi naririnig mo siya. Pero iba yung kilala mo dahil may relasyon ka sa Kanya. Di ba? Marami tayong kilala ng mga artista, pero may relasyon ba tayo sa kanila? Wala, di ba? Kilala natin yung mga sikat na tao, marami tayong nababasa tungkol sa kanila, pero in a personal level of relationship, ang katotohanan, hindi natin sila kilala. Di ba? So, kaya nga sinasabi natin dun sa mga magpapakasal o mga bagong kasal, iba nung nasa boyfriend, girlfriend pa lang. Kasi hindi mo pa siya tunay na kilala. There will be a lot of adjustments once na magkasama na kayo sa iisang bubong at iisang kwarto. Doon nyo na tunay na makikilala yung isa't isa. At doon na mapapatunayan kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Di ba? Yun yung totoo doon. So, kasi kapag nanliligaw ka, syempre, you want to please. Di ba? Pero kapag kayo na, tapos na nakapirma na wala na siyang urungan, di ba? Is that the right attitude? Hindi. Nandun pa rin dapat yung pagmamahal. But those of us who see answers to our prayers can know we have eternal life. One of the many good reasons to pray fervently and faithfully is to enjoy the assurance that what answered prayer brings. Ano yung assurance? That you are indeed answered by your Father. Di ba? Di ba napakasarap ng pakiramdam na pag may hiningi ka sa mga magulang mo is binibigay sa'yo? Di ba? Iba yung pakiramdam na ibinigay ng ibang tao kaysa binigay mismo ng mga magulang mo, yung hiniling mo. Bakit? Kasi nararamdaman mo yung pagmamahal nila. Nakikita mo yung pagmamahal nila. Di ba? Kaya sino dito yung mahilig magregalo sa kanilang mga anak? Yung may mga pangregalo pero yung mga walang pangregalo, acceptable po yun. So sabi dito,
Sabi ni Dr. John MacArthur, sabi niya, some believers struggled with being assured of their salvation because they have scant experience concerning answered prayers that comes from inadequate prayer life. Bakit? Kasi kapag hindi na nasagot yung prayer, 3 buwan ko nang pinag-pray, tigil na, ay hindi ito siguro yung will ni Lord. Di ba? Iba na lang uli ipag-pray ko. Di ba? So will ni Lord ba talaga o will mo yung hinahanap mo? Di ba? What a tragedy if you're in that situation, reverse it immediately. I don't want you to miss out on the blessings and comfort that answered prayer brings. So ibig sabihin, kung nasasagot yung mga panalangin natin, yung assurance that your faith is indeed genuine. Bakit? Bakit po? Kasi your will is aligned to the will of God. Paano mo na-align? Because you have known God, and because you have known God, you have known His will. Kaya yung prayer mo is nababago na. Sino yung nakapansin sa panalangin nila dati na ang prayer nila dati is panayhingi lang? Di ba? Pero nung naging Kristiyano ka, panayhingi nilang ba yung prayer mo? Hindi na, di ba? Nadadagdagan na yung prayer mo, nag-e-expand na yung prayer mo, yung mga bagay na hindi mo naman dati nasasambit sa pananalangin, nasasambit mo na ngayon. Di ba? Na ipag-pray mo na yung church na ina-attendan mo. Na ipag-pray mo na yung amo mo na toxic. Katrabaho mo na toxic. Dati pinag-pray mo pero iba yung resulta na gusto mo, di ba? Pero ngayon yung resultang tama na yung gusto natin. That is because now you know the will of God. It's now because you know who God is sa buhay po natin. So, yan. Have you had your prayers answered? Is that the pattern of life for you? So siguro naman lahat ng Kristiyano, di ba? Tawag doon? May prayer life. Sino ang Kristiyano na hindi nagdadasal? Sino ang Kristiyano na tamad magdasal? Dalawa lang po yun, ha? Is either tamad ka magdasal o hindi ka talaga Kristiyano. Yun po yun. So, have you prayed for an unbeliever and seen that person come to Christ? Nagawa niyo na po ba to? Na may isa kang kilala, Lord, gusto ko siyang makilala ka. Gaano kasarap sa pakiramdam nung makita mo siya na nagbago na? Di ba? Pangalawa, have you prayed for someone in great distress and seen God turn the situation around into His blessings? Gaano kasarap sa pakiramdam na pasalamatan ka dahil nung hiniling niya sa'yo na ipag-pray mo siya, alam mo kung paano mag-pray at kung kanino mag-pray, at yung resulta ng prayer is nawala siya sa depression or anything, gaano kasarap sa pusong pakinggan na, salamat kuya sa prayer mo. Di ba? Have you experienced that? Kung hindi pa, subukan po natin. Hindi pa huli ang lahat. Have you sought God about a void in your life and seen Him fill it? Lord, parang may kulang sa buhay ko. Pera na lang, kumpleto na. Di ba? Yun ba yung prayer natin? Nasa sa inyo po yung kung ano yung void na yon. Have you prayed for forgiveness in a clear conscience and receive it? Kasi kung meron kang conviction of sin, you pray for forgiveness. Nagagawa ba natin yon? Kasi dati, nung nagkakamali tayo, mali yung prayer natin eh. Ang pinag-pray natin yung nakagawa ng kamalian sa atin. And what do we pray for him? Hindi po yung kakabuti niya, kundi kakasama niya. Pero ngayon, anong pray natin? Lord, forgive me kasi ito yung naramdaman. Forgive him kasi hindi niya na alam yung kanyang ginagawa. Di ba? Nakikita niyo po yung pattern na ganon. Na kahit gaano siya katoxic kung minsan, nagagawa mo na siyang ipag-pray ng tama. Lord, baguhin mo nga siya. Di ba? Lord, itama mo nga yung kanyang isipan. Dati ang prayer mo, kapag toxic kasama mo, Lord, ilipat mo nga siya ng department. O Lord, ilipat mo na nga lang ako ng department. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng bagong trabaho. Di ba? Pero ngayon, iba na. Have you asked God to enable you to present His truth to an individual or group and experience His grace to do so with clarity? Evangelism po yan. Have you sought power in proclaiming the gospel and experiencing it? So, ano pa po? Yan, dalawa na lang. Have you asked God would help you lead someone to Savior? And He did. Ito po yung siguro yung greatest magagawa natin, mararamdaman natin bilang Kristiyano na meron tayong mailid someone to Christ. Kahit isa lang. Di ba? Sino po yung Kristiyano na dito? Sino yung alam nila na sila yung ginamit ni Lord na mag-lead sa isang kapatid para maging Kristiyano rin? Amen.
Ba't ang hirap sagutin? Kasi we need to do evangelism, Kuya Jess, evangelism lesson. Have you asked the Lord to help you know Him better and experience greater intimacy with Him after going through some hard lessons? So ito po yung isa sa as we go on to the hard part of our life, we should pray more. Di ba? Kapag may pinagdadaanan po tayo, we should pray more. Huwag po tayo mag-murmur. Tandaan po natin, kapag pagod tayo at nag-murmur ka, lalo ka napapagod. Pero kapag pagod tayo at nagdasal ka, medyo nahihimas-masang ka. Kapag galit tayo at nagdasal ka, nawawala yung galit natin. Di ba? Pero kapag galit ka at iba yung ginawa mo, lalo nadadagdagan yung galit mo. Di ba? Subukan nyo po yung halimbawa kapag umpisa, di ba? Magsabi ka sa isang tao na hindi Kristiyano, sabihin mo na pagod ka na, anong sasabihin niya? Sisisihin ka pa. Ikaw kasi, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero magsabi ka sa isang Kristiyano, anong sasabihin sa'yo? Pray ka kay Lord na bigyan ka ng kalakasan. Di ba? Subukan niyo po yon. Pagod na ako sa trabaho ko kasi ganito, ganyan. Ay, may vacancy sa amin. Di ba? Mas mataas yung sahod. Di ba? Nakaupo lang, ganito, ganyan. Ako nga, ganito lang, di ba? So, is that the same? Is that the right answer? No. If you are a Christian, you will have to experience. Kung ano yung na-experience mo, yun yung isi-share mo. Di ba? Baka naman kasi ganito yan. Sige, pray tayo. Ang galing magsabi ni Pastor, ginagawa niya kaya yon? Lord. Lahat tayo gustong gawin yon. Tama po ba? So, ito po yung 11, nasa 8 questions na po yun. May 3 questions pa. So, the 3 questions will be given to us by Kuya Jess. So, muli, tignan po natin kung ano ba yung sagot natin sa mga tanong na ito. Kung isa sa mga tanong na to, ang sagot pa rin natin ay no. Be truthful to yourself, hindi po sa amin. Kasi sa inyo lang naman yan. Be truthful to yourself. Ngayon, kung may isang bagay pa dito na ang sagot nyo ay no, pray for it. That God will help you to change your heart and your mind. Kasi di ba nga, walang ibang makakapagpabago sa atin, kundi yung pagmamahal ng Panginoon. So, as we close this message, ito na po yung last slide natin. Sabi dito, so, to God all the glory.